Ano problema niyan? Nangyari? Hey! Nabiyak? Ay mo, lalim! Nag-cup noodles muna ako kasi kailangan ko uminom ng gamot. Ay gago yung wallet ko. Unfortunately wala yung pamihit. Ito wala na itong lock eh. Nawala ako. Lambot. Parang may butas nga. So sa mga Dreminson here, take off na ng Route 2 PG 1,111 kilometers. To be honest, I'm not feeling well. Meron akong trangkaso. Pero tatakbo pa rin tayo. May dala akong gamot in case. Ay, eto na, amin na pala to. Okay. Team Bilig. Mason. Pasa ka dito, pasa ka. Mason. John TV. MC Motovlog. Ay, Lepex TV. Got the touch, girl, you got the best. Sending dirty pics, ooh, what's next? We should link up, let me guess. Flying overseas, make May pag-asa nga ba? us. Oh yeah, yeah, yeah. Keep it honey, keep it solid. It's a lone wolf. Na baka ang puso ko'y mapagbigyan. Minson. Wait lang. Ingat. Okay na po ba? Wait lang. Ay, nga to. Biling! Ingat po kayo, ride safe! Take off. Ingat. Dandaan lang. Huwag bibira dito. Dandaan. Sa endurance tayo. Para na makita na ito pala. Parang nang natin kung ano. Ano problema niyan? Just lang yan. Just lang? Malayo pa ba yung station? Kulang kita, gusto mo? Kulang kita. Ingat. Istarado. Ano ba? Tingnan natin siya hanggang sa mga balpagasta. Ingat brother. So bali nag-stop over muna ako dito sa gas station. Inayos ko yung mic ko tsaka inaabutan ko na kasi yung mga ibang mga rider. Magpapahuli muna ulit ako. Di pa rin okay yung pakiramdam ko. Lalagnat pa rin ako. Ang lupit din ng ilaw ko eh oh. Oh. Parang hindi mo na kailangan ng isa pang ilaw. Ang lakas eh oh. Oh, pag hinayin mo oh, kitang-kita mo na yung kahit lumiliko ka. Oh. So yan, itong logo na dilaw, binaba ko na yan para pwede ko siya ibabad. Feedback ko kayo tungkol dito sa produkto na to. Masasabi ko dito sa produkto nito, siguro sa liwanag, wala akong problema kasi sobrang liwanag niya oh. Diba? Malayo pa lang, kitang-kita mo na yung yung kinabukasan ng mga kasabay mong motorista. Maganda sana tong remote na wireless. Ang problema ko lang dyan, delay. Kanyari galing ka sa low, tapos nag-high ka, dalawang beses mo siyang pipindutin para bumalik ka sa low. Hindi katulad ng toggle switch na up down lang yung purpose ng switch nya. Dito hindi, dalawang beses mo pipindutin bago mag down, bago mag low. So yon. Tapos kapag papatayin mo siya, may 1 second interval bago mo siya mapatay. Okay, first checkpoint, nandito tayo. Dito. Sige, mauna na sila. Number. Ito sir, 6. Number 6. Boss Bing. Okay, thank you.
Konti, ay sorry. Boss, pagdagdag sa kahon. Isa lang, sir. Mga marshal to. Dagdag sa kahon. Thank you, sir. Thank you. Okay, dito na tayo sa Bituong Manok, Matimonang Quezon. Ayan. So, sabay natin tong Raider 150. So, napakaganda ng panggilid natin, napakalakas sa arangkadahan. Kaya hindi tayo naiiwanan. Kahit pa sobrang taas ng ahon, hindi ako nahihirapan sa arangkada. Grabe. Oo, ah. So, panggilid na gamit natin, straight na koso. Tapos naka-aluminum tayo na torque drive asi para mas magaan, di ba? Sarap. Bira lang ng bira. So, magtatanong niyo ako kung anong gamit kong bola, kung anong bigat ng bola ko. 10-12 yata o 9-11. Grabe yung lumak. So pagdating sa panggilid, kasi stuck lang yung makina natin, ayaw kong galawin yung makina, ayaw kong mag-abrogate ng displacement. Kasi ang rason ko dyan, kung gusto ko mas mabilis sa 155, eh di sana mas bumili ako ng mas mataas sa displacement, diba? So yun ang rason ko kung ba't di ako nagkaharga ng motor ko. So lahat ng motor ko ay stock lang makina. Scooter, panggilid lang yung ginagalaw ko para magkaroon ako ng magandang performance kahit stock lang yung engine niya. Kaya magaan yung bola ko dahil lagi ako may box na dala. Tapos yung compartment ko sa upuan, laging punong-puno yan ng tools. So napakabigat lagi ng motor. Kaya magkano bola laging lalagay ko. Nangyari? Nadali yung release ko. Saka sir, 111 o 111. Ano? Bengkong yung mags? Palit mags. Hey! Ano sir? Napokpok na. Aso. Kaso, nabiyak? Ay, oh, lalim. Akala nga po namin kakasa yung yung stock mags. Oh. Makaliper. Ano kaya? Palit din ng caliper. Dito sa likod ko yan, tama-tama. Meron ba ako may itutulong? Ano ko eh, magbe-bleed. Madali na mag-bleed ng harap eh. Wag lang yung likod. Hirap pa siya likod. Mas matagal sa likod eh. May shop pa. Wala, marulong lang. Kaso wala akong brake fluid ka. Pero testing ko lang, nakapiga naman eh. Ano pangalan mo sir? Ha? Saan ka pa galing sir? Taga-Malabon ako eh. Oo. Ano, kumakagat? Iwanan ko na sila. So, itong si sir, yung tumutulong dito sa naka-sniper. Pasag mags eh, wala tayong magagawa. Pero ang maganda dyan, makakakuha sila ng pyesa. Tapos, ang pinaka-problema na lang yung brake fluid na lang. Sige, ingat kayo dyan. So yan, tuloy na tayo. May tutulong na sa kanila. So kung wala kasi tutulong sa kanila, nagawa ko ng paraan para maayos yung motor. So dito siya nabasagan ng mags. Yan. Yan. So doon siya nabasagan ng mags. Sa release na yan, hindi niya nakita. Checkpoint 2. Ano po ito? 555 111 111. passport po. Tsaka po pangalan at number. So yun, walang tubig eh. Inom sa ako ng gamot. So medyo nawala na yung lagnat ko. So next stop ay 62 kilometers. Panis. Maliit na bagay. So currently nandito tayo sa Arca ng Bicol. Nag-cup noodles muna ako kasi kailangan ko uminom ng gamot. So meron pa ako 31 kilometers para dun sa susunod na checkpoint. So para naman dun sa street sports na rookie,
na brake pad ng Phyto. So far okay naman siya. Aggressive pa rin siya gaya nung previous generation nila ng brake pads. Laki magiging problema kapag ginamit niya yung Street Sports Rookie ng Phyto na brake pads. Very affordable siya, tapos ayun, makapit siya. Sobrang bihira talaga ako maggamit ng preno sa likod pag emergency lang, tsaka ako sinasabay yung likod. Pero kapag hindi naman, kapag mga hard braking, puro front brake lang talaga ako. Hindi ako nagre-rear brake. Kapag kasi nagbe-brake ka, lahat ng weight ng motor tsaka weight mo ay napupunta sa harap. Downside lang yan ng pagpalagi kang front brake gumagamit, laging gulpi yung front shock mo. Yan, nandito na tayo sa Edling's Cafe. So ito yung ating susunod na checkpoint stretching lang ang konti, tapos ay, sige pa. Gasolina ko, naghihingalo na. Tapting yan, nasa babaw pa yata ako ng puntok. Ito yung pinaka-ayoko nag-iisip ng mauubusan ka na ng gasolina. Bago kasi dumating sa checkpoint, matami pa akong gasolina. Kaso sarado yung gas station, diba? Wait lang, meron ako nakitang gas station. Bukas ba to? Bukas yan. Hindi ka pwedeng sarado. Ay gago yung wallet ko. Ito. Kala ko nawala. Ay, kinabahan ako doon So, kaya na pa ako nababanas dito sa shock ko Itong race power na shock, pang NMAX yung walang baso. Yung una nakakabit dyan, walang kwenta. Pangpayat siya, tapos hindi siya pwede sa may mabigat na load yung upuan. Laging nagbo-bottom. Kaya mangyayari, parang sinusuntok lagi yung puwet mo. Ito na yung spare spring ito yung mas makapal. Ang problema, malambot talaga yung spring. So ang gagawin ko ngayon, mag-a-adjust ako ng spring. So unfortunately, wala yung pamihit. So mag-improvise na lang tayo. Tignan natin kung pwede ito. Ito. Tsaka yung pangtanggal ng lock. Okay, babangay natin. Pili natin pakaliwa. Yan, di ba? Umiikot. Adjust natin ng 2 ikot. Okay, ito isa naman. Ito wala na itong lock nawala ako. So yan ang pinaka problema ko dyan sa race power na shock. Napakalambot talaga. You get what you pay for. So before I go, hangin tayo ng gulong, parang malambot na naman. Hindi ko lang may butas to lambot, parang may butas nga. Hangin na muna natin kasi nararamdaman ko na gumigiwang-giwang yung puwet ko 8. Ano naka-hazard? Participant to Sir, ano problema? Ha? Binabawasan mo lang yung hangin. May inflator ka ba? May inflator ka? Sige. Ingat.